Noong tanghalian, sa top quality restaurant, kinabahan si Celia at hindi alam ang gagawin nang halikan siya ni Tyson. Hindi iyon ang kaso ngayon na siya ay lasing. Napasubsob siya sa mga hita ni Tyson at tinitigan ito ng mga mata niyang may bahid ng alak. Niyakap niya ang mukha ni Tyson habang ang malalambot nitong labi ay dumidikit sa kanyang baba at manipis na labi. Hinalikan ni Celia ang nakabukas nitong labi bago tumula sa loob at marahan itong tinukso. Bumilis ang pintig ng tenga ni Tyson at nanigas ang kanyang kalamnan habang nilalamon siya ng halik. Ilang oras ding naghalikan ang dalawa hanggang sa pareho silang malagutan ng hininga. Nanatiling mapanukso ang mga mata ni Celia habang sinusubukan ni Tyson na pakalmahin ang sarili. Halika na, hindi mo na kailangang pigilan ang sarili mo. Ang pagmamasid sa ekspresyon ng mukha ni Tyson. Sinabi ni Celia na, kung tutuusin, talaga namang naglalove-making ang mag-asawa. Matapos sabihin iyon, dumating ang sandali ng kanyang pagsisisi. Paano kaya niya naisip iyon? Malamang na siya ay lasing. Paano mangyayari ang mga bagay-bagay kung magbago ang puso ni Tyson? Dapat ba niya itong hayaang magpatuloy? Kung hihilingin ba ito ni Tyson? Gayunpaman, hindi siya handa para dito. Sa kabutihang palad, walang ginawang hindi nararapat si Tyson. Pasimple siyang ngumiti at binigyan niya si Celia ng munting halik sa pagitan ng mga kilay. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Tumawa siya. Dahil nakaramdam ng hiya si Celia, iniyuko niya ang kanyang ulo. Hindi pwede. Si Tyson ay may malambing na ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang babaeng nasa harapan niya ay mahiyain. Ngunit ang kagandahan nito ay hindi maihahambing sa iba. Malumanay niyang sinigurado. Huwag kang mag-alala. Magtitiis ako hanggang maging handa ka na tanggapin ako ng buo. Ipinapangako ko na gagawin kong memorable ang iyong wedding night. Kinantong niya si Celia at binigyan ng mapagmahal na yakap. Nag-init ang kanyang puso at natunaw ang kanyang katawan laban dito. Ilang sandali pa ay nagsimula ng matauhan si Celia. Tumayo siya para linisin ang mesa at tumuloy sa kusina para maghugas ng mga pinagkainan. Hayaan mo akong gawin ito. Hinila siya ni Tyson pabalik sa kanyang upuan at sinabi, relax. Gustong tumulong ni Celia sa gawain, ngunit nang tumayo siya, nataranta siya at bumagsak sa dibdib ni Tyson. Umamin siya na parang nahihiya. Ang lakas talaga ng alak. Nakangiting sumagot si Tyson. Hindi ka masyadong umiinom, kaya hindi ka sanay. Maligo ka na, para maging presko ang pakiramdam mo. Kung hindi, magiging groggy ka bukas. Napilitan si Celia na bumalik sa silid. Pagkatapos paliguan ng mainit na tubig si Celia, bumalik si Tyson sa kusina para maghugas ng pinggan. Nagring ang telepono niya ng sandaling iyon at sinagot niya ito. Si Wayne ang tumatawag. Busy ka ba ngayon? Naghuhugas ako ng plato, sabi ni Tyson. Talaga? Hindi makapaniwala si Wayne. Kakakasal mo lang, pero naging homemaker ka na. Nagsalita si Tyson sa matigas na tono. Shut up. Napaungol lang husto si Wayne. Mula nang ikasal ka, lalo kang naging malupit sa akin. Hindi pa ako naging gentleman sa buhay ko. Asawa ko lang ang makikinabang sa lambing ko. Sabi niya, nang hindi man lang ipinahayag ng lubos ang sarili. Nabigla si Wayne sa tamis ng sinabi nito. Ang isang lalaki kapag umibig ay nakakatakot na bagay. Sabi ni Wayne at bumuntong hininga.
Nainip si Tyson at nagtaka. Bakit ka nag-effort na tumawag sa akin? Naka-schedule ang misis mo para sa isang interview bukas. Ang tanong ko, anong trabaho ang dapat kong ibigay sa kanya? Gayunpaman, ayaw kong maniwala ka na sinayang ko ang kanyang potensyal. Bilang resulta, ano ang nararamdaman mo tungkol sa direktor ng Departamento ng Disenyo? Ipinikit ni Tyson ang kanyang mga mata. Sundin mo lang ang guidelines ng kumpanya. Hindi kailangan ni Sel ng special treatment. Isa pa, may tiwala ako sa kakayahan niya. Gulat na napabuntong hininga si Wayne. Palagi kang may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pampubliko at pribadong interes. Hindi ito pinansin ni Tyson at nagpatuloy sa paghuhugas ng plato. Wala kang idea. Matagal akong nag-alinlangan bago ako nagpasya na italaga ang kanyang ad bilang direktor ng Departamento ng Disenyo. Sa totoo lang, hindi ito alinsunod sa patakaran ng kumpanya. Ngunit siya ang asawa ng CEO ng Shempsy Group. Natatakot akong patayin mo ako kapag nakaramdam siya ng pang-aalipusta. Naglagay si Tyson ng sabon sa isang plato bago binuksan ang gripo. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa usapan at casual siyang nagmungkahi. Dahil natatakot ka sa akin, ibigay mo na lang kay Sal ang posisyon ng presidente ng Evans Group. Huminga ng malalim si Wayne bago sumagot. I'm sorry, pero wala akong kapangyarihan na gumawa ng ganoong desisyon. Paano kung gagawin mo ang idea ng iyong ama? Umiling si Tyson at nagpatuloy sa paghuhugas ng pinggan at tumugon sa malungkot na tono. Hindi mo kailangang maging partial sa kanya. Ang talento ni Celia sa disenyo ay obvious sa lahat. Kahit na walang tulong ni Wayne, hindi siya magtatagal sa ilalim ng industriya ng disenyo. Ilang sandali pa, ibinaba niya ang telepono pagkatapos magpaalam kay Wayne. Nang matapos niyang mahugasan ang plato, bumalik siya sa kanilang silid upang makita si Celia. Nakapagpalit na ito ng panjama at kasalukuyang mahimbing na natutulog. Marahil na ang hindi maayos na pagkakahiga sa kama ay bunga ng ininom nitong alak. Lumapit si Tyson at yumuko at hinalikan ito sa noo. Nanatili siya sa tabi ni Celia hanggang sa huminto ito sa pag-ikot at sa wakas ay nakatulog ng mahimbing. Nang makitang naguguluhan sa pagdidesisyon si Celia kanina, nagpa siya si Tyson na bigyan ito ng oras para makibagay sa kanya. Kaya ang ibig sabihin, kailangan muna nilang matulog sa magkahiwalay na silid pansamantala. Ngunit nang tatayo na sana siya, may isang malambot na kamay na humawak sa kanya. Huwag kang umalis. Habang nakadilat ang mga mata, sinabi ni Celia sa mahinang boses. Huwag kang umalis. Ang malambot na kahilingan ay humila sa puso ni Tyson. Ang kanyang Adam's apple ay gumagalaw pataas at baba. At ang kanyang boses ay mas bumaba at mas lumambot kesa karaniwan. Okay, sasamahan kita. Nagmamadaling naligo si Tyson at nagmamadaling bumalik sa silid. Sel, gusto mo bang mag-isa? O gusto mo akong matulog sa'yo? Sa isang iglap, sumugod si Celia at niyakap si Tyson. Gusto kong matulog kasama ang aking asawa. Napakabango mo. Bago pa makasagot si Tyson, umupo si Celia at inihagis ang katawan sa mga bisig ni Tyson. Stay with me. Sabay tayong matutulog. Ang walang kabuluhang pag-uugali ni Celia ay hindi pangkaraniwan. Kaya't ipinagpalagay ni Tyson na ito ay resulta ng alak. Ngunit ganun pa man, napakaganda pa rin ito. Hinaplos niya ang likod ni Celia. Dahan-dahan niyang tinapik ang mga kamay nito. Nagpapahiwatig na dapat siyang bitawan para mahiga sila.
Gayunpaman, nang makarating sila sa kama, gumulong si Celia at umakyat sa ibabaw niya. Paulit-ulit nitong hinalikan ang mukha niya. Ang pagnanasang pinipilit niyang pigilan ay muling napukaw at halos hindi niya ito makontrol. Pero ginawa ni Tyson. Nawala si Celia sa sarili. Ang alak na dumadaloy sa mga ugat nito ay nagpababa sa inhibition nito. Ano man ang ginagawa nito ngayon, ay hindi niya nais na samantalahin. Hindi tumigil si Celia sa paghalik hanggang sa ilang sandali pa. Hanggang sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tyson. Kung ipinagpatuloy nito ang paghalik sa kanya ng ilang sandali pa, tiyak na hindi na niya makokontrol ang kanyang sarili. Nakahiga sila sa katahimikan. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng mga paa ni Celia. Nabasag ang mapayapang katahimikan sa nagdidiliryong boses ni Celia. Mami, miss na kita. Bakit mo ako iniwan? Ngayon, hindi na kita makikita. Lumuluha ang mga mata nito habang sinasabi kung gaano kamiss ang kanyang ina. Naawa si Tyson sa marupok nitong estado. Ngunit hindi niya maiwasang magulat sa sinabi nito. Hindi ba't ang nanay nito ay si Madel, ang asawa ng CEO ng Canor Group? Buhay pa si Madel. Kaya paano nasabi ni Sel na hindi na niya makikita ang nanay niya? Naisip niya ang Miss Canor, ang bodyguard at ang driver, at ang pagkakaiba ng kanyang asawa sa Miss Canor na narinig niya. Marahil ay malapit nang mabunyag ang misteryo. Ang babaeng pinakasalan niya at inaalagaan niya ng sobra ay malamang na hindi si Celidita Canor. Thank you guys for listening and watching.